Lungkot ang nangyari sa Israel. Sa kabila na sila'y mahal na mahal ni Yahweh, sa kabila na sila'y pinakitaan ng kabalaghan ng maraming kabalagan upang iligtas sa Ehipsyo, sa kabila na sila'y binigyan ng 10 utos upang maging daan nila ng kaligtasan at kasiguruhan ng kanilang kinabukasan at pag-unlad. Patuloy at paulit-ulit na tumatalikod ang Israel kay Yahweh. Yan ang ating narinig sa ating unang pagbasa. No? Sabi dito, pati bahay ng Panginoon ay itinalaga niya sa Jerusalem, na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Ang buhay ng tao ng Israel ay buhay na pagtalikod sa Diyos. Pero sa kabila na puno na ng galit ang puso ng Diyos, mas namamayani ang kanyang awa. No? Dahil nagkasala sila, sinalakay sila ng Babylonia. Sinira ang kanilang templo, ang kanilang kaharian, ginawa silang bihag sa Babylonia for 70 years. At sa kanilang pagkakasala. Pero matapos ang 70 years, itinulot ng Diyos ng Babylonia ay masakop, matalo ng Persia. At yung hari ng Persian Zero ay binigyan ng Diyos ng inspirasyon na pabalikin sa Jerusalem ang mga Israelita upang magsimulang muli, upang itay ang templo, upang buuin muli ang kanilang mga pangarap. Napaka mahabagin ang Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at mga pagkakasala. Amen, mga kapatid? At yun ang sinasabi ng ating gospel. Ano ba ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang sukatan ng pag-ibig niyo sa atin ay ang kanyang pinagdaraanan para sa atin. At ito ay ang ating kaligtasan. Ang krus ang simbolo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kahit ang kanyang buktong na anak ay inialay sa krus, nagsakripisyo, nagbata ng hirap, namatay para sa atin, ngunit muling nabuhay para sa kaligtasan. Kay Jesus, punong-puno tayo ng pag-asa. Pag tayo kay Jesus, tumatahak tayo sa liwanag ng Diyos, sa liwanag ng kaligtasan. Kaya ang simbolo ng krus ay simbolo ng pag-ibig. Ganito kayo kamahal. Ibigay ko sa inyo kahit huling patak ng aking dugo, kahit huling hininga para sa inyong kaligtasan. Pagkasama natin ng Diyos, may pag-asa, may pag-unlad, at patungo tayo sa liwanag. Amen ba mga kapatid? Kung amen kayo, pwede bang pumalakpak na malakas sa Panginoon? At ang liwanag na yan, nakita natin sa kwento na makahutubo ng kulyon sa pagtitil ita. Nakita natin na dahil sa pagtitil ita, marami na nangyari sa atin. Dati, doon pa tayo sa koron, nasa Ragpunta. At ang sa Ragpunta ay napakalaki, pinag-usapan kalamian, hindi mahutukan ang mga usapin ng kinakailangan at mga suliranin na dapat hutukan sa kulyon. Kahapon, habang kayo'y nag-uusap ng ating mga speakers, ito ni Isa, ang ating mga issue ng mga lupa na inaagaw, ang mga servisyo ng gobyerno na hindi nakakarating sa atin. No?
ang mga pang-aapi ng mga tao sa kapangyarihan, ang ating karapatan sa lupa at sa karagatan natin. No? Patuloy na mga pinagalaban natin, pero unti-unting nagkaroon ng liwanag. Bakit? Unang-una na kapag naitayo ninyo ang isang samahan ng 27 communities ng kautubo sa buong Kulyon. Amen ho ba? At nagsimula tayong maliit, ngayon palaki at parami ng parami na ang ating mga leaders, ang ating mga pamayanan. At napansin niyo, marami tayong kausap. Marami tayong makakatulong, may liwanag. Ngayon lang, ang inyong mga anak, natutuwa ako kahapon, dumating ang mga bata, ang mga anak ni Inday, mga anak ni Bordin, ang mga anak ninyo, ay libreng nag-aaral at makapagtapos ng grade 12 sa Loyola College of Culion. At nag-uusap ni Ma'am Kat, no, at ni Father Rodel, papaano ang 19 nag-graduate ay mabigyan ng pagkakataon na mangarap at makapagtapos ng kolehiyo sa mga institusyong kilala namin na pwedeng tumulong sa kanila. Amen ho ba? Ngayong taong ito, meron tayong 3 graduates sa Holy Trinity University, si Noemi ng Ognisan, si Rhea ng Dinipa, at si Myra ng Puring. Mga guro na po sila. Sa Don Bosco, meron tayong graduate ngayon. Si Warren. Si mama niya na kausap ko kahapon. May mga ilang kabataan lang tayong hindi nakapagtiis. Nalungkot. Umuwi. Hindi nakapaghintay. Alam niyo po, tayo humihingi ng tulong. Kaya dapat marunong magtiis. Maaring ang ating inasang makapag-aral agad, may mga training pa yon. May pagsubok at pagkasanay para mas handa kang mag-aral. Hindi agad-agad kasi bahagi yun ng formation, ng pag-uhubog. Kaya may paghihintay. At siyempre kung tayo mamihingi, hindi man tayo talaga makapagpili. Ang mahalaga, makapag-aral at makapagtapos. At si Warren sa Don Bosco ay magtatapos na. Mayroon na akong mga napaaral doon nung ako'y nasa Abongan pa. Ang isa ay nasa Japan na. Ang isa ay nasa Riyadh. Nabayaran na, nabawi na ang mga lupang sinangla nila noon. Ang mga kapatid na paaral na may bahay na sa sentro ng kanilang mga baryo. Nagtiis. Nagpursige. Hindi nagmamadali ang mahalaga. Magtagal ka ng konti, maabot ko pangarap ko. Itong ating mga graduates, maraming pagtitiis din. Pero 3 na ang magtatapos. Kung noon, ang naibilang natin sa Di Carabao ay si Sir Andy lang at ilang mga kautubo lang nag-graduate, sa taong ngayon, 3 agad. And hopefully, the 19 to follow. At yung mga anak ninyo, hindi ba maliwanag ang kinabukasan natin? Kasi inaasahan natin tayo tumatanda. Pero ang laban ng ating mga karapatan ay nakasalalay sa mga batang hinuhubog natin ngayon. Kaya kagabi kausap ko ang 2 bata na ang pangarap ay mag-abogado. Maging katulad ni Ma'am Isa. Sabi ko, mag-aral lang kayo na maayos. Gagawa namin ng paraan yan na pag-abogado kayo sapagkat kailangan natin ng abogadong katutubo.
na magdidipinsa sa inyong karapatan sa batas. Kailangan ating mga anak ay makita nila, oo, katutubo ako, pero kaya kong harapin, kaya kong pantayan ang mga hindi katutubo. Dahil nagasanay ako na magsikap, na maging magaling sa lahat ng larangan ng buhay. Amen ho ba? Maliwanag ba yun? May liwanag ba? May pag-asa ba ang buhay natin? Umalis man ako, pero napalitan ako ng dalawa. Father Rodel, si Father Al, alam ko nalungkot kayo. Alam ko humina ang mga loob ninyo. Pero ang Diyos marunong sumagot sa inyong pangangailangan. Hindi lang isa, dalawa ang pinadala at dadami pa. At ang focus ng mga Franciscan missionaries ay para talaga sa pag-unlad ng mga katutubo. Kung ang focus ng parokya ng Pulyon ay pangkalahatan, ang mga tao sa poblasyon at katutubo sila ang kanilang focus ng misyon kasi ito po'y nakasaad po sa vision mission ng Bikaryato. Ang pagtulong, ang pagbibigay kapangyarihan, ang pagpaunlad ng mga katutubo. Sila pong pedala ng Diyos para sa pagsulong natin. 4 months pa lang po sila. Kaya sila din ay kinikilala kayo. Kayo din, kinikilala nyo sila. Amen ba? Pero amang kami po mga pari, ang aming modelo ay si Jesus. Nagkasakripisyo, pumupunta sa inyo, nakipamuhay sa inyo, nakipag-usap sa inyo, nangangarap katulad niyo, at katulad ni Jesus, handang ibigay ang buhay para sa kaligtasan ninyo. Yun po ang, kaya po kami nagpari, para ibigay ang buhay sa inyo. Na ako'y nandito, may pagkakataon na noon ako mga death threats. Halos bawian ako ng buhay. Pero hindi naman ako umalis. Hindi naman ako tumakas. Parang isip ang buhay ko kasi alam ko, hindi ako mahabayaan ni Lord. Alam ko ang buhay ko ay dapat maging katulad ng kanyang buhay. Dahil kung hindi ko panahon, hindi mangyayari. Kung panahon na, naialay ko ang buhay ko bilang pagsunod kay Jesus at bilang pagaparangal sa Diyos, mangyayari yon. Mukhang hindi pa nangyayari. Buhay pa naman ako hanggang ngayon. Ha? Ito ang misyon. Ang kanilang, bakit Franciscano? Kasi ang kanilang modelo ay si St. Francis. Nag-alay ng buhay para sa mga mahihirap at sumunod sa Diyos hanggang sa huling hininga. Isang si St. Francis, isang mayaman, negosyante sa Italy, ang kanyang mga magulang, iniwan na yun lahat upang sumunod kay Jesus, upang maglingkod sa mga mahihirap na katulad natin. Misyonero, nagmimisyon. Kaya ang peda ng Diyos sa inyo, sobra pa sa akin. 2 agad. At ngayon, nagsimula pa lang tayo ulit. Kasi may isang pangarap tayong tutunguhin. Pagkasama natin ng Diyos, nasa liwanag tayo. Pag nasa liwanag tayo, maroon tayong pag-asa. Amen ho ba? At marami tayong kwentong na ipanalo. No? Na ipanalo natin. Napahinto natin ang Coron Bridge. Kasama ang mga, kasi lumalabas ito sa karapatan, sa ancestral domain ng Marabal. At sa karapatan nyo sa karagatan paikot na pwedeng mapulyot kasi doon kayo nangingisda. Napanalo na natin yan. Nag-sec na kayo. No? Ano pang napanalo natin? Ito, yung mga pag-aaral ng inyong mga anak. No?
Ngayon kasama natin si Atty. Isa, padahan-dahan na tayo ginagabayan upang kahit kahit na tumatagal pero may direksyon ang ating mga laban sa lupa. Amen ho ba? Eh kung dito na nakaisa, paano manalo? Natalo lang tayo pag eleksyon. Kasi mukhang hindi pa tayo handa. May ilan pa rin sa atin na hindi pa niyayakap yung sinasabi ni Dr. Tex kahapon. Hindi pa niyayakap ang pagiging tagbanwa. Hindi pa niyayakap ang karapatan kung dapat ipaglaban bilang tagbanwa. Kasi pag nakakita ng pera, may iba pa ang isip. Ibig sabihin, kulang pa ang pagbaba at pagkilala ng ating mga karapatan kung sino tayo at paglaban ng ating kinabukasan na dapat ay protektahan, dapat ay pagtanggol ng ating nilalagay sa pamahalaan. Ang ating nilalagay sa pamahalaan dapat nag-iingat sa atin, nagtutulog ng ating pag-unlad, hindi nang aapi sa atin. At alam nyo kahapon pinag-uusapan natin, sino ang minority at majority? Baka sa kulyon, kung lahat kayo ay ma-register, may bilang natin, baka kayo ang majority. Pero nakakatuwa, nakatulong natin ang ating parokya, ang ating mga leader laiko sa Kuya Andy, Kuya John, Bratoy, ang kanilang mga pamilya, no? Sa pagsusulong ng ating mga karapatan kasi ang sitwasyon ng kulyon ay hindi lang sitwasyon ng pang-aapi sa kautubo. Sitwasyon ng pang-aapi sa buong bayan na dapat pinagalaban. Sama-sama tayo ng lahat ng mga mayan ng kulyon. Amen ho ba? At po tayo, may pag-asa tayo. Mayroong kinabukasan. Basta lang, kasama natin si Jesus. Oh, sabi ng ating gospel, ng ating unang pagbasa, sa kabila ng kataksilan ng mga Israelita, hindi siya tumitig nagpadala mga sugo para sa kanyang bayan. Kahit pa pinagtatawanan ng kanyang mga sugo, nagpapatuloy na nagpapadala ang Diyos. Kahit pinapatay nila ang kanilang mga sugo, nagpapatuloy ang pakipag-ugnayan ng Diyos sa kanila. Hanggang dumating ang panahon na sila ay in-inspire ng Diyos ang hari ng Persia upang ibalik sila sa Jerusalem, itayo ang templo at buuin ang kanilang mga pangarap. Hindi natutulog ang Diyos, pero may pagtitiis tayo. Pasabi ang pagtitiis natin, alam natin, may liwanag, may pag-asa, alam natin, panalo na ang Diyos. Naghihintay lang tayo kasi sa mundo, nandyan pa rin impluensya ng kasamaan. Sa mundo tayo Nandyan pa rin ang mga pagkabigo. Kumikilos ang kasamaan minsan upang i-delay, ibinbin ang pagyabong ng kabutihan. Pero pagdating ng panahon, kabutihan pa rin ang panalo sapagkat nanalo na ang Diyos. At alam niyo pangako ng Diyos sa atin, hindi lamang ang pag-unlad at panalo sa buhay na ito. Basta kakampi natin siya. Ang panalo natin pati na sa buhay na walang hanggan. Yan ang kanyang alay sa atin. Mananalo tayo kahit sa lupa, sa ating mga pangarap at pag-unlad, pero may mga pagtitiis. Pero dapat kakampi si Jesus. Kasama si Jesus. Tumatawag sa Kanya. Amen ho ba? Sapagkat
sisiguraduhin niyang iingatan na tayo. Minsan, may pagkatalo, pero kung itangan natin, pagkasama ng Diyos, maraming panalo na tayo sa buhay. At may mga sugo siya na pinapadala upang tulungan tayo at itahat sa isang magandang bukas at pag-unlad. No? So sana, kahit ang ating mga Franciscano ay 4 na buwan pa lang, pagtiwalaan natin sila. No? Gusto kong ulitin ang sinabi ko kahapon. Ang ating simbahan ay nandito, naglilingkod, hindi lang para sa mga Katoliko. Kundi ang panawagan ni Pope Francis is to build basic human communities. Kung saan nangailangan, iba man ang relihiyon mo, paglilingkuran ka ng simbahan. Amen ho ba? Kaya sama-sama tayo. Huwag natin sabihin ng mga Franciscanong parokya, ay pang Katoliko lang yan. Eh bakit pala ang inati ng lupa, Katoliko lang? Nagawa ng lupa, Katoliko lang? Ang hindi tumatanggap ng mga purpis, Katoliko lang? Lahat naman. Lahat tayo. Ibig sabihin, lampas pa sa reliyon, usapin ng reliyon, ang ating pangailangan at ating pangarap na umunlad. Amen ho ba? Kaya huwag nating isipin na ang mga pari natin ay para lamang sa Katoliko. Ang mga pari natin ay mga sugo ng Diyos upang paunlarin ang ating mga buong pamayanan. Hindi lamang sa mga spiritual na mga bagay at sa mga katuruan ng pananampalataya, kundi lalong-lalo na sa ating mga karapatan bilang sambayanan, bilang mga individual at sa ating buong pag-unlad. Amen ho ba? So huwag na huwag iisipin na kailangan buo ang ating mga pangarap. Kailangan sama-sama tayo. Ano man ang ating reliyon, iisang ating Diyos, isang ating maniligtas. Sino? Si Jesus. At ang ating mga pari, katulad ilang mga pastor, ay nandyan upang maglingkod kasama si Jesus. Ang modelo ay si Jesus. Upang ibigay ang buhay para sa mga tupa, para sa kanilang kaligtasan, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Kasi tayo, ang ating buhay na natapos. Amen ho ba? Tanong matabukan natin, matapos ang kabinigi. Tanong kita makapatay. Gusto natin, kapili ang Diyos magpakailanman sa kanyang tahanan. Amen ho ba? Pero gusto rin natin na sa lupang ito, maging maayos ang ating buhay. Umuunlad tayo. Hindi tayo inaapi. May respeto tayo. Bilang tao, pantay-pantay sa lahat. At yun ang ating pangarap. Yun ang pagkatalita. Kaligtasan natin habang naglalakbay sa buhay na ito. Pero hindi lang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. At ano man ating ginagawa ngayon, ay pinagpapatuloy ng ating mga anak. Ang laban sa lupa ay medyo matagal-tagal. Pero, basta kasama ang Diyos, ilapanalo niya tayo sa ating mga pangarap, sa ating mga karapatan. Amen mga kapatid. So kung amen kayo ating palapakan ng masigabong palakpakan, no? Ang ating Panginoon, no? Tumayo tayong lahat mga kapatid. Ating ipahayag ang pananampalataya